Alam niyo ba kung ano to? Integra. Ito ang papakain ko sa aking mga crayfish. Halika, kain tayo. Dito na. Ito ang aking mga juvenile. Dito sa kabilang tab. Yan. O, teka. Yan natin yung ilaw. Yan. Kasi magtatago sila lalo pag maliwanag eh. Yan, nagtago na. Tago na, puro mga ano ang nakalabas. Wait. Puro mga gapis. Teka, tanggalin ko. Patayin muna ang ilaw para lumabas sila. Kakainin, konti lang. Mga gapis muna kakain yan. Yan. Bukas ko na ito lilinisin. Tanggalin lang ang dumi. Yan. Sa kabila. Palusutin na lang sa net. Yan. Yan nila, oh. Madumi nga, oh. Pero, napipilter naman yan. Hayaan lang. Pag masyado namang malinis, mas lalong hindi sila lalaki agad. Hayaan lang na ganyan. Pagka makita mo naman, pag malapot na yung tubig, o kaya, every week, 30% water change. Naman sa kabila. May takip sila yan, mga ano tawag doon, mga yan, diyan lang yan. Ang tawag dyan, mold. Ano yan? Yun na nga. Yan. Bibigay lang. Hi. Ay lumabas eh. Nakatago sila eh. Mamaya palalabas yan. Doon naman tayo sa kabilang side. Yan. Ito yung aking mga juvenile pa rin. Meron pa rin dyan. Juvenile yan. Ayaw lumabas eh. Maliwanag pa kasi. Pero lalagyan ko na sila ng pagkain. Mamaya kakainin naman nila yan. Ayun, lumabas. May isa. May isa, ayun. Isa lumabas. Ayun, lumabas. Ayan. Kumakain na yan. Ayan, kain na yan. Ayan o. Isa na. Ayan. Ayan, lumabas siya. Ayan, ayun, naglabasan na. Nag-aaway pa. O, eto na pagkain pa. Ayan. Ay, ayun o. Ayun. Naglalabasan na sila. O, sige. Dito naman tayo sa mga ibang breeder ko pa. Nakatago din eh. Nakatago mga breeder. Nakatago sila kasi. Ay, pusa ng gala. Ay, nag-molt. May nag-molt. Wala natin ha. Merong nag-molt eh. Mold. Mold yan. Nag-mold. Nagpalit ng damit. Okay. Palit. Ito. Wala naman. Nag-mold yan. Tanggalin ko lang kasi kakainin pa rin nila yan. Patigas ng shell nila yan. Ibig sabihin ito ang nag-mold ay
Oops, lalaki. May red claw. May red sa claw. Oh. Lalaki yan. Molt. Next, kamay. Mukha lang marumi kasi madilim pero malinis po yan. Mga ano lang yan, ano tawag doon? Kasi ano naman, good bacteria naman yan para yan, kailangan din nila yan eh. Hindi po siya yung mga yan, yung mga brown, mga ano yan, ano tawag doon? Kalimutan ko na. Ayan o, sa ayan. Yun. Hilig niya dyan eh. Ewan ko kung bakit. Baka siya yung nag-mold. Kain ka na. Ito yung nag-crack ko na pond. Yan. Pond yan. Hanggang doon. Yun. Pond. Crayfish pond. Nag-crack siya. Yun. Yung crack niya. Yan. Ayan yung crack. Ewan kung bakit nag-crack. Crack siya eh. Sayang. Kaya tenga ko muna. Papatuyuin mo na maigi. Tapos lalagyan uli ng waterproofing. Mahal pa naman waterproofing. Ito mga gapis. Mga gapis yan. Laman yan gapis. Lagyan ko rin. Yun. Yun. Kainan na sila. Gapis. Mga gapis. Sila yung kailangan din. Merong ganyan yung crayfish pond para iwas lamok. At saka nagpo-produce sila ng oxygen kasi magalaw sila. Yan o. Kahit walang aerator yan or water filter or ano, anything. Yan. Ano lang. Water lettuce lang. Tapos ito yung isa. Ito pa yung isa na akin lalagyan ng mga breeder. Breeder din nakalagay dito. Katago eh. Yan. Mukha lang madumi kasi madilim. Pero malinaw ang ano yan, tubig. Tsaka eto kasi trapal pond. Talagang hindi man matatanggal yung ano kahit isin mo pa yan. Tsaka ano naman beneficial bacteria naman yung mga nandiyan. Basta ang makakasama lang sa kanila yung parang tawag doon, amag. Yung mga pagkain pag matagal na naamag yun. Ayan, lagay natin. Tsaka pag nilalagyan mo kasi ng mga ayun yung isa lumabas. Gumalaw eh. Yun. Gumagalaw siya. Yun o. Pumasok na uli. Ito, yung kanyang aerator, yung fountain lang to, yung solar fountain. Yun. Doon o, sa sulok. Lagyan natin ilaw. Yun. Solar fountain lang yan. Wala, nasa loob na. Lagyan ko na ng pagkain. Yan mga gapis. Yan. Sige, kumain kayo. Bukas yung mga excess food. Ito parang ayaw masyadong kumain dito eh. Ito mga crayfish eh. Yan. So, ayan na po ang aking mga crayfish. Yan. Feel light. Yan o. Yan. Malaki na po yan. Yan malaki na. Ito ang aking original na ano.
Ayan si Don Gustavo. Yan ang aking original na crayfish. Siya yung original. Siya yung ano pala, tawag doon, siya yung unang-una. Yan. Tsaka yung babae ko, isa nandiyan. Tapos ito mga anak na lang po to ng una ko. Ayokong bulabugin itong mga nandito kasi mga buried yung mga yan. Tawag dito, lilipat ko lang, ka-isolate ko lang sa kanila, kaya ayoko muna silang magalaw na magalaw. Kaya tahimik sila. Basta minomonitor ko lang itong mga buried, yung ano niya, yung tawag, yung aerator. Kasi buried, alam niyo na, pag buried, kahit sa tao nga, pag buntis, kailangan, mas ano sila, sensitive sila, kaya kailangan may aerator sila. Okay, ayun lang po, salamat po. Sana panoorin nyo, like and share po, and subscribe na rin po sa YouTube ko. Salamat po.